So, paano nga ba babalik o manunumbalik ang kabaliwan ng isang lalaki sa'yo? Pwede ba 'tong mangyari? Pwede bang mangyari na muling bumalik yung dating kahumalingan niya sa akin, yung dating paghahanap niya sa akin, yung dating kasabikan niya sa akin? Yes, mga kamamay, maaari pong manumbalik yan, magbalik at muli niyang ipakita sa iyo lahat ng mga bagay na yan sa mga bagay na sasabihin ko. Mga kamamay, maganda sana kung tapusin niyo yung video ito sapagkat malaking maitutulong nito upang muling mahumaling, maakit, kabaliwang ka ng isang lalaki. So bago po natin to simulan, isa lang palagi ang hinihiling ko mga kamamay. Don't forget to click the subscribe button, like yung video, at syempre mag-comment ka na rin dito. Kung gusto mo magpa-shoutout, walang problema. Next video, shoutout kita. Kaya mga kamamay, kung nagawa mo na yan, maraming salamat sa inyo at wag natin masyadong patagalin. Simulan na po natin ang topic ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin upang muling bumalik ang pagkabaliw sa iyo ng isang lalaki? So number 1, ang palaging pag-aayos at pagpapaseksi. Yes, napakahalaga nito pagdating sa isang babae mga kamamay. Kung hindi nyo po i-maintain, aalagaan, aayusin ang inyong itsura at katawan, malamang sa malamang iiwanan talaga kayo. Kaya nga yan yung nagiging pangunahing dahilan kung bakit naghahanap ng bababae yung ibang mga lalaki eh. Dahil hindi nyo po naaalagaan yung inyong itsura, hindi na kayo nag-aayos, hindi na kayo nag-workout. Kung dati, sabihin mo sa akin, kamamay, hindi naman ako nagwo-workout dati. Oo nga, hindi ka nagwo-workout dati, pero ang ganda ng katawan mo. Pero bakit nung nagkaanak kayo, unti-unti ka nang kumapal, unti-unti ka nang tumaba, at unti-unti ka nang lumobo? Which is, may something mali sa katawan mo. Siguro, nabasag yan nung nanganak ka, o kaya naman, nung nasa bahay ka, kain ka ng kain, takaw-takaw nyo kasi. Yung tirang pagkain, sa lamesa, sa halip na itabi para bukas, kinakain nyo na rin. Anong dahilan nyo? Magluluto na lang. Kaya ngayon, hindi nyo napapansin, yung katawan ninyo lumulobo na. Nawawala na po yung dating hugis ninyo. Oo, dati may mga babae talagang ganun eh. Pagkadalaga pa, pag wala pang asawa, kahit kumain ng kumain, hindi tumataba. Hindi ko rin alam kung bakit. So yun po siguro ay genes na nila nung dalaga. Pero nung nakapanganak ng isa, doon na nag-start lumobo. Tapos ang tako pang kumain ng dahilan, hindi naman daw sila tumataba ng dalaga kahit kumain sila ng ganon. Ngayon nga, nagbago na yung hormone sa katawan, konting kain, lumulobo. At yan yung naging dahilan ng isang lalaki kung bakit sila ay hindi na naaakit, hindi na nababaliw. Minsan nga, tumitingin pa sa iba, hindi pala minsan, kalimitan, tumitingin pa sa iba at naghahanap ng iba. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na muling manumbalik ang kabaliwan, ang pagkaakit sa inyo ng isang lalaki, malamang sa malamang, kulang kayo sa pag-aayos, kulang kayo sa pagpapaseksi. Gawan nyo ng paraan. 30 minutes lang sa isang araw ang kailangan nyong ilaan dyan para bumalik yan. Okay? Kung wala kayong alam, sabihin ng iba kamamay, oo, sexy ako nung dalaga pero ngayon, mataba na, hindi ko alam kung paano ito babaguhin. Siyempre, umpisahan mo sa pagbabawas mo ng pagkain. So, kailangan ang pagkain ninyo, kung maaari, half price lang. Kung maaari, konti lang. Bawasan nyo mga kamamay. Ngayon, mas malakas pa kayong kumain kaysa sa asawa nyo eh. Kaysa sa mga boyfriend nyo eh. Kaya kayo tumataba. So, ang isang factor kung bakit po manunumbalik ang pagkahumaling, ang pag-aasam sa inyo ng isang lalaki, kung yan ay aalagaan ninyo ang sarili ninyo at magpapasexy kayo. So, maliwanag yan mga kamamay So, number 2, isipin mo kung mayroon kang nagawang pagkakamali sa kanya. Yes, mga kamamay, kasi sa isang relasyon, hindi nyo po minsan naiintindihan o minsan hindi nyo alam, meron na pala kayong nagawa na sabing hindi tama sa inyong karelasyon kung bakit pala nawala na yung dating amor niya sa'yo. Minsan kasi sa isang relasyon ganun eh. Hindi mo alam kung bakit siya ay nagbago. Hindi mo alam kung bakit naging ganun na lang yung pakikitungo niya sa'yo. Yung tipong dati, yung sweet-sweet nyo naman, pero isang umaga gumising ka parang ang cold na ng lahat. Parang hindi na ipinapakita sa inyo yung pagmamahal, yung init ng pagmamahal, parang umiiwas na siya. Nagtatanong ka, sumasagot lang siya, pero hindi na siya yung kagaya dating may sigla pag nag-uusap kayo. Baka mamaya kasi meron kayong hindi mo man alam, pero baka may nasabi ka sa kanya na hindi maganda, hindi okay. Pwede mong sabihin sa kanya o itanong sa kanya kung minagawa kang kamalian sa kanya para sa ganon, mapag-usapan ninyo. Kaya nawawala yung kabaliwan, nawawala yung init, yung attraction dahil sa mga misunderstanding na ganito.
Yung hindi mo alam pero may nasabi ka palang pagkakamali sa kanya na hindi mo maintindihan. At magtataka ka na lang kung bakit naging ganito, ganyan ang pakikitungo sa inyo ng isang lalaki. So, paano manunumbalik ang kabaliwan ng isang lalaki? Pag-usapan ninyo at ayusin. Mas maganda sa inyo magmula yung pagtatanong kung bakit naging ganun ang inyong relasyon, kung bakit ganun ang kanyang pakikitungo. Okay, maganda po yung nagiging open kayo sa isa't isa. Para sa ganun, walang issue, walang sagabal, at muling maging maayos ang inyong relasyon, muli siyang mabaliw sa inyo. Alright? So, malinaw tayo dyan, ano? So, next, itigil mo na ang masyadong pagiging needy mo sa kanya. Yes, mga kamamay, akala nyo napakaganda ng pagiging needy, yung tipong mayat maya ka na lang tumawag, mayat maya mo na siyang hinahanap, mayat maya mo na siyang gustong makasama, masyado ka nang nagdidemand ng oras sa kanya. Oo, nung una siguro, sa simula ng inyong relasyon, kung kayo ay siguro mga 3 months to 5 months, okay lang maging needy. Mararamdaman pa ng isang lalaki na kailangan mo palagi siya. Pero pag tumagal na yan ng 2 years, 3, 4, 5, yung pagiging needy yung ganyan, yung palagi yung pagtatanong kung nasaan siya, tapos nagagalit pa kayo kapag hindi siya nag-update kaagad. Kahit alam yung busy, ang gusto nyo mag-update. Okay? So, hindi na po nakakatulong sa isang relasyon. Nawawala na po yung happiness o yung excitement sa isang relasyon kapag masyado na kayong nagiging needy. Ang nararamdaman po ng isang lalaki is masyado na siyang nasasakal. Na tipong lahat ng galaw niya, gagawin niya, dapat reported sa iyo. Which is hindi po yung nakakatulong upang hanap-hanapin, kabaliwan ka, mamiss ka ng isang lalaki. Kailangan ang isang lalaki nag-iisip. Nag-iisip sa iyo kung anong ginagawa mo, nag-iisip sa iyo kung nasan ka na, hindi yung wala pang isang oras na nakakalis yung lalaki sa bahay. Diyan ka na naman, tawag ka na agad ng tawag. Nangungulit ka na naman. Ang masama nito, nagagalit ka pa. Okay, umalis na nga ng bahay, nagpaalam naman na aalis, tapos nakalimutan lang magparamdam o mag-chat na nandito na ako sa trabaho, nagalit ka pa. So mga kamamay, kung gusto nyo na kabaliwan kayo, kahumalingan kayo ng isang lalaki, dapat iwasan nyo po ang pagiging needy. Maganda na pinaparamdam nyo sa isang lalaki na siya yung naghahanap sa inyo. Na dapat sila yung walang idea kung nasan kayo. Yung tipong i-delay mo minsan ang pagre-reply sa kanya. Okay? I-delay mo minsan ang pagsagot sa tawag niya para mag-isip. Anong ginagawa ng babae na yun? Bakit hindi sumasagot sa chat ko? Bakit hindi sumasagot sa tawag ko? Sa paraang yan, mag-iisip ang isang lalaki. At syempre, kapag delay mo na gano'n, may valid reason ka kung bakit mo yun nagawa. Okay, so malinaw tayo dyan. Huwag masyadong magiging needy upang manumbalik ang kabaliwan sa iyo ng isang lalaki. So, malinaw tayo dyan mga kamamaya. So let's proceed sa sunod. Ngayon din, itigil mo ang pagiging martir. Ayan, so ang daming ganito sa mga kababaihan nowadays. Lalong-lalo na kung halimbawa sila yung nanligaw o kayo yung nanligaw sa isang lalaki. So malamang sa malamang, malaki yung chance na mangyari na maging martir kayo pagdating ng panahon. Yung tipong ikaw pa yung nanligaw, kakababae ka, kaya hindi ko advice. Okay? Palagi na kayo yung manligaw mga girls para makita nyo yung totoong pagmamahal at totoong malasakit sa inyo ng isang lalaki. Hayaan yung lalaki ang maghanap sa inyo. Hindi yung kayo yung nagpipresenta ng inyong sarili para sa ibang lalaki. So, tumataas yung pagiging martir ninyo. Kasi, pag kayo po yung malaki ang kagustuhan sa isang lalaki, kayo yung naligaw at napilitan, sabihin natin napilitan or pumayag na naging kayo. Something na inalam lang niya kung ano bang meron sa inyong relasyon. Kung halimbawang sasagutin ka ng isang lalaki, di ba? Medyo pangit tingnan. Pero hindi ko naman sinasabing totally bawal. Okay? So, wag lang sana sa lahat ng pagkakataon, kayo yung manliligaw. Mas maganda pa rin na kayo ang nililigawan. Para sa ganun, sa bandang huli, hindi kayo matiis ng isang lalaki. Kapag kayo hindi makatiis, nagiging martir po kayo. Halimbawa, nagduko yung lalaki, sobrang mahal na mahal mo. Siyempre, hahabulin mo. Magtitiis ka. So, magiging martir ka kalaunan. At pag naging martir ka, malamang sa malamang, hindi ka hahabulin at kahuhumalingan, kababaliwan ng isang lalaki. Sa palayo yan. Hindi yan sa pabalik. Tandaan nyo yan mga kamamay. Kaya please, huwag ka masyadong maging martir pagdating sa isang relasyon. So maliwanag tayo dyan mga kamamaya. And last, itigil mo rin ang palaging pagiging available sa kanya.
Kamamay, masama bang maging available palagi? Yung tipong pag siya ay tumawag sa akin, nandyan ako. Pag kinailangan niya ako, on the way na kagad ako. Yes po mga kamamay, mali po yun. Hindi po tama na palagi. Okay? Po pwede naman paminsan-minsan, pero wag sanang palagi. Kasi pag naging ready, available ka, nawawala na po yung value ninyo. Nababawasan na po yung value ninyo. At ang masama dito, nagiging last option pa kayo minsan. Hindi pala minsan, kadalasan. Sapagkat mas pinipili nila yung mga high value eh. Ipanguhuli ka na lang nila kapag wala na siyang option. Okay? Halimbawa, gusto niyo pumunta ng SM. Pipiliin muna niya kung sino yung pinakamahalaga at gusto niyang kasama pagpunta ng SM. Halimbawa, mga kaibigan niya. Halimbawa, magjowa kayo. Palagi ka na lang yung nakakasama. Umay na siya sa itsura mo. Okay? Palagi na kayong magkasama pag kayo ay lalabas ng ganito, pupunta sa ganito. So, pag siya naman ay pumunta ng SM, halimbawa may trabaho ka. Pumunta siya ng SM. Gusto niya ng 2:00 ng hapon. So, maghahanap siya kung sino po pwede. Pero hindi kanya pipiliin kasi unang-una, meron kang trabaho. Okay? Tsaka unang-una, maaari kang pumayag, automatic papayag ka agad sa kanya kasi nga, magjowa kayo. Pero sa totoo lang, mas gusto niyang kasama yung iba. Mas pipiliin niyang kasama yung iba sapagkat hindi niya ito nakakasama ng madalas. Hindi niya palagi itong nakausap. Kaya pipili siya ng iba. Ngayon, mga kamamay, kung hindi kayo palaging needy sa kanya, magiging top priority kayo ng mga yan. Bakit? Kasi nga, hindi kayo madalas magkita, hindi kayo madalas magkasama, what I mean. So, ipa-priority ka niya. Kumpara doon sa palagi kang available, mananawa rin siya kapag gano'n. Kaya please, huwag kayo palaging available sa kanya, sa isang lalaki, para sa gano'n, muli kang kabaliwan, kahumalingan. At saka kapag hindi ka nga palaging available sa kanya, hinahanap-hanap niya yung inyong mga lakad, yung inyong pagsasamang dalawa. Kaya mga kamamay, huwag palaging maging available sa isang lalaki, yung tipong tatawagan ka lang niya kapag last option ka na dahil nga hindi ka na yung top priority at nanahawa na siya sa iyo. So, yun lang sa ngayon mga kamamay, mga bagay na kailangan nyo gawin upang manumbalik ang kabaliwan ng isang lalaki sa inyo. So, for more love advice na kagaya nito, don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, at mag-comment din po dito. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo mga kamamay. Paalam.